that you plan to bring to Manila that has not been done before, either by your father, your grandfather, or any of the past mayors of Manila? Alam mo, sa broadcast journalist, isang nakita ko kasi, ang kawalan ng pag-asa ng mga tao, mga Pilipino, mga Manilenyo. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So, ang topic natin ngayon for today's video, Chi Atienza binulgar ang kanyang plano sa kanyang pagtakbo. And guys, napakaganda. Yung plano kanyang naiisip o kanyang gagawin kapag siya ay nanalo. So, bago yan, maraming salamat muna po sa mga Iskonians na taga Maynila na patuloy na sumusuporta sa ating channel. At lalo na sa mga kababayan natin wala naman sa Maynila, hindi naman bumuboto, di ba? Nasa Luzon, parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na, yung napakalayo nating mga kababayan na OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel at kay Boss Y. So maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat kayo. Dalangin ko'y nasa mabuti kayong kalagayan. So ito na nga guys. In-interview kasi itong si Chi Atienza kung ano nga ba ang kanyang gagawin. Natural, di ba? Ang isang tanong nito nag-interview, ano ba ang gagawin mo na hindi pa nagagawa ng sinumang vice mayor? Di ba? Kasama na yung tatay mo, sabi niya. So, isa pala sa mga plano niya, guys, mamaya papakita natin yung video, ay magkaroon ng hanap buhay na livelihood at training. Bagamat ginagawa ng lahat, pero siya meron siyang ibang gagawin na which is sanay na siya kung gamay niya that na you yung plan to bring to pagtuturo sa Manila ganyan. Kasi nga that has presidente not siya ng been mga done before, kababayan. either So, by bago natin your tuloy guys, father, your panoorin muna grandfather, natin. or Tapos any of the tuloy past natin ang mayors ating of Manila. reaction. Alam mo, sa broadcast Pasok. journalist, isang nakita ko kasi, ang kawalan ng pag-asa ng mga tao, mga Pilipino, mga Manilenyo, nagmumula yan dahil hindi sila marunong tumayo sa kanilang mga paa. And bilang direktora ng kababaihan ng Maynila, because I am now the director of the organization that my parents built 40 years ago, ang nakatulong sa maraming mga Manilenyo, mga kababaihan, ay ang livelihood. So yan ang hiningi ko kay Yorme, kay Isko Moreno Dumagoso, na ang sinabi ko sa kanya, I will run with you, I will be your vice mayor, I will fight for you, but there is one request that I would like to ask, and that is livelihood program for all. Madaling magbigay ng livelihood, magbigay ng pera sa mga tao, pero ang training, ang pagbabantay sa bawat livelihood na ibibigay mo, yan po ang tingin ko na wala pa ngayon na kaya ko. Dahil for 40 years, ang kababayan ng Maynila na buhay, kahit na may posisyon, walang posisyon, tuloy-tuloy lang to kasi yun ang tinuro namin sa aming mga miyembro. And we also believe in the value of cooperatives. Na ang feeling ko, sa Manila, yan ang kaya kong I can bring that on the table na wala pa ngayon na ginagawa. Maraming nagbibigay ng livelihood packages or ayuda, pero para turuan sila kung paano alagaan ito, paano palaguin ito, paano sila makakatayo sa kanilang mga paa, nalalagyan natin ng kaakibat na spiritual guide. Kasi naniniwala ako, we pray and we work. And I would like to teach every Manilenyo na pagka kami nagbigay ng isang bagay, gagabayan namin kayo na palaguin ito, pero papapasukin din natin ang Panginoon sa inyong buhay, sa inyong mga desisyon, sa inyong matututunan, para pagkatapos namin ituro to sa inyo, bahala na ang Panginoon na magpalago nito kasama ninyo. Yan ang wala pa. At alam ko kaya kong gawin yun. So yun guys, napanood nyo, di ba? Napakaganda, di ba? Ng kanyang plano. So talagang itong mga dapat talagang binuboto na hindi pa sila nakaupo, may mga plano na. Alam na kung ano yung gagawin, di ba? Di ba ang sabi nga na maraming livelihood, pero ang problema nga hindi nagtatagal. Di ba? Ganun po, marami talagang nagbibigay yan. Kaya nga, ng problema nga, sa una lang. Sa una, okay pa, pero kalaunan, unti-unti nang nawawala, tinatamad na hanggang sa mawala ng tuluyan.
So sayang, di ba? Yung binigay na opportunity ng gobyerno, pinondoan yan, pinag-aralan, tapos hindi naman pala nag-workout, di ba? Ano lang, dumaan lang, kumbaga temporary lang. Kaya sabi nga niya, sinisiguro ko na nababantayan. Kasi hindi talagang dapat gawin, di ba? At sinisiguro ko rin na kapag nagkaroon ng skill, training, livelihood, ay talagang namomonitor nila at lalago ito. Di ba? Napakaganda guys, di ba? Kasi nga naman ang gobyerno, di ba? Puro paayuda ng paayuda ngayon. Mapansin nyo, di ba? Yung tupad. Di ba? Eh, ano bang ginagawa ng tupad? Ako, marami akong nakikita sa kalsada guys. Naka-uniforme sila, may dala silang walis ting-ting. Yan, walis-walis lang. Skill ba yun guys? Di ba? Wala kang matutunan dahil napaka-basic lang kahit bata, kayang gawin yan. Bagamat maganda naman yun kasi nakakatulong din. Ayuda. Pero temporary lang yun guys eh. Paano pag nawala na yan, yung tupad na yan, di wala na. Back to zero ka na naman. Kaya napakaganda, yung training talaga ang matutunan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga kababahian, di ba? Para tuloy-tuloy ang hanap buhay at ang paglago ng ekonomiya. Kasi may effect din sa ekonomiya natin. Kung mas marami magtatrabaho, di ba? Mas marami ang makikinabang. Lalo na yung gobyerno, di ba? Gagaan. Kasi minsan yung kahirapan, guys, yun ang nagiging dahilan ng krimen. 'Di ba? Kaya minsan, 'di ba, pag may nahuli, anong dinadahilan ng mga kriminal? Eh, wala po kasi pambili ng gatas eh. Wala pong hanap buhay, kaya napilitan ako magnakaw. 'Di ba? May mga ganun, guys. Pero kung may mga ayos na kabuhayan at regular, hindi naman naabot sa ganung punto eh. Kahit pa paano Pilipino matyaga, talagang magtatrabaho at magtatrabaho yan, di ba? Parang purpose din, di ba? Ganyan. Habang may nag-aaral ka pa, tuloy-tuloy yung sustento ng purpose. Pero pag natapos na, yun na nga, tatanggalin na yung purpose. At yung natapos mong anak na nag-aral, at kung wala pang makuha ang trabaho at tambay na, hindi naman kaila sa atin na kulang tayo sa trabaho, guys, di ba? Maraming walang trabaho ngayon, back to zero ulit sila. So, nakita nyo, di ba? Kung nag-training yung magulang nun, di ba? Kaya natapos yan, no, hindi na malamang may hanap buhay pa rin sila dahil sa training na sinasabi nitong si Chi Atienza. At isang pinakamagandang ano niya, guys, payo niya, di ba? O message niya, na kapag tinuruan ko na kayong magtrabaho, na may skill na, training na, ilalapit ko kayo sa Diyos. Tuturuan ko rin kayo para sa Diyos. Kasi nga guys, maganda yung leader na may takot sa Diyos. Para ano, di ba? Natatakot gumawa ng korupsyon, gumawa ng kalokohan. Talagang ang iniisip lang yung kapakanan ng mamamayan, no? Yung mga constituent, di ba? Dito sa Maynila, yan ang iniisip. Yung iangat ang kalidad ng dignidad ng mahihirap, di ba? Mula sa walang trabaho, magkakaroon ng trabaho. Tapos yung anak mo, mapag-aaral na, matatapos. So, napakaganda. Maganda nga yung kanyang plano. So, kayo guys, anong masasabi nyo, di ba? Tama to guys, na parang talagang babaeng isko talaga to. Na malayo pa, alam niya na yung gagawin niya. At sisikapin niya na epektibo para mapakinabangan ng mas nakararami. Lalo na sa mga kababayan nating mahihirap. Right? So kailangan guys, i-post pa natin to. Yung Iskochi, kailangan manalo. Napakagandang plano na talagang makikinabang tayo lahat dito. Lalo na yung mga kababayan na may pamilya na. Alright? So hanggang dito na po. Abangan niyo susunod yung vlog. Thank you very much. Manila! God bless.